Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po muna kayong pasalamatan sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. At ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng Ulap Noir. Ang ating kwento ngayon ay hango sa totoong karanasan. Ibinahagi ng mismong saksi sa nangyari. Maging bukas ang isipan at huwag basta-basta lumingon sa salamin. Ang kwentong ito ay galing sa isa nating tagapakinig na ayaw nang magpakilala pero nais magbahagi ng kanyang hindi malilimutang karanasan. Ang ilang pangalan at lugar ay binago para maprotektahan ang pribadong pagkakakilanlan ng mga taong sangkot. Hindi ko akalain na ang gagawin naming horror short film ay magiging totoong horror experience. Noong gabing iyon sa simbahan, may sumama sa aming magdasal. At nang umuwi kami, sumama rin siya sa van. 3 taon na ang nakalipas, pero malinaw pa rin sa alaala ko ang bawat detalye. Para sa aming intro to film course, kailangan naming mag-shoot ng short film. At dahil karamihan sa klase ay gumagawa ng drama o comedy, nagpasya kami ng grupo ko na horror ang gagawin. Ang napili naming kwento, isang madre na sumasamba sa demonyo. Simple lang ang plano. Kukunan namin ang karamihan ng eksena sa isang totoong simbahan para mas authentic ang dating. Umaga pa lang, nag-roll na ang camera. Lahat ng outdoor scenes na kailangan ng daylight natapos ng maayos. Walang kakaiba, walang kababalaghan. Pero iyon ay bago sumapit ang 10:00 ng gabi. Kinailangan naming kunan ang pinakamatinding eksena sa loob ng mismong simbahan. Bago magsimula, nagpasya kaming lahat na magdasal muna. Hindi lang dahil nakakatakot ang eksena, pero dahil 2 sa mga kasama namin ay may tinatawag na third eye. Nasa gitna kami ng aisle, nakapabilog at magkakahawak kamay. Tahimik. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang tunog ng mga kandila at ang mahinang ugong ng electric fan sa gilid. Pero habang nakapikit ako, naramdaman kong parang may humahawak sa balikat ko. Mabigat, malamig, at mabigat na mabigat. Napansin ko rin na nanginginig ang kamay ng kaklase ko sa kanan. Pagdilat ko, nakita kong ang kaklase naming may third eye ay nakatingin sa pagitan namin. Sobrang putla niya, parang mauubusan ng dugo. At ang mga mata niya, parang nakatutok sa isang bagay na wala naman doon. Natapos namin ang dasal ng hindi nagsisigawan, pero ramdam ko na halos hindi na siya makahinga. Maya-maya, lumapit siya sa 2 pa naming kaklase na may third eye. "May nakita ka rin ba?" tanong niya, halos bulong. Pareho silang tumango. Lumapit sila sa amin at doon ko unang narinig ang mga salitang nagpapataas ng balahibo ko. May mga sumama sa atin magdasal. Isa-isa nilang sinabi kung ano ang nakita nila. At nang ilarawan nila, halos manigas ako. Babaeng nakatahi ang bibig, pero nakangiti. Nakaputi siya, pero yung puti ng suot niya, parang luma at may mantsa ng dugo. At hindi lang daw iyon. May isa pa, mas matangkad, nakatayo lang sa likuran, pero hindi nila kayang ilarawan ng muka. Para bang walang muka. Doon na kami nagdesisyon na wag nang ituloy ang shoot sa loob. Lumabas kami, pero habang nag-iimpake, ramdam ko na parang may malamig na hangin na sumusunod sa akin. Parang may nakamasid mula sa pinto ng simbahan. Natapos namin ang shooting sa labas, pero halatang distracted ang mga kasama kong may third eye.
Panay ang linggo nila sa dilim, parang may hinahanap o iniiwasan. 12:00 ng gabi, nagdesisyon kaming umuwi. Lahat kami, pagod at tahimik, nakasakay sa inarkila naming van. Habang isa-isa kaming hinahatid, unti-unting nababawasan ang laman ng sasakyan. Isa sa mga naunang bumaba ay si Karen, isa sa may third eye. Hindi pa kami nakakalayo, biglang nag-vibrate ang cellphone ng katabi ko. Si Karen ang nag-text, "Huwag kayong lilingon sa likod, may sumama sa inyo." Napatingin ako sa driver, halata sa mukha niyang gusto niyang magtanong. Pero wala ni isa sa amin ang nagsalita. Sinubukan kong huwag lumingon. Pero sa rearview mirror, nakita ko. Sa pinakadulo ng van, may nakaupo. Babae. Nakatupi ang leeg sa gilid, parang bali, at nakangiti. Ang bibig, may makapal na itim na sinulid. At kahit alam kong hindi siya pwedeng magsalita, malinaw kong narinig ang parang bulong. Hindi pa tayo tapos. Pagdating ko sa bahay, hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog. Pero hanggang ngayon, tuwing makakakita ako ng van sa gabi, para bang may nakaupo pa rin sa pinakadulo, nakangiti at naghihintay. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.